Pagsulong ng katayuan ng kababaihan sa lipunan. Nagsimula ang pagkilala sa mga babae matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, alinsunod sa layunin ng pandaigdigang deklarasyon ng karapatang pantao. Merong iba't ibang uri ang pagpupulong na ginawa upang maisakatuparan ng proteksyon. Ilan na dito ang CEDAW, 1979, New York City, USA. Isa sa kasunduan ng United Nations para mawakasan ang diskriminasyon sa kababaihan at itaguyod ang kanilang karapatan sa lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa, Declaration of Elimination of Violence Against Women, 1993, Vienna, Austria. Isa sa pahayag na kinikilala ang karahasan laban sa kababaihan bilang paglabag sa karapatang pantao at nananawagan ng aksyon laban dito. Ang pangatlo naman po, Fourth World Conference Women, 1995, Beijing, China. Isa sa pandaigdigang pulong na naglatag ng konkretong plano, Beijing Platform for Action, para sa pagkapantay-pantay ng kababaihan sa lipunan. Ang Millennium Development Goals po o MDGs, isinulong ng United Nations upang isama ang pagkapantay-pantay ng kasarian bilang layunin ng pag-unlad ng lipunan. Sustainable Development Goals, SDGs, 2016. Pinalitan ng SDGs ang MDGs at isa sa mga layunin nito ay tiyakin ang pagkapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa lahat ng larangan. Sa buong Asya, ang Pilipinas ay nakilala bilang isang bansa na mayroong pinakamagandang pagsulong ng katayuan ng mga kababaihan at ikapito naman sa buong daigdig. Philippine Commission on Women o PCW. Ito ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa karapatan at kapakanan ng kababaihan sa lipunan. Tayuan ng babae sa iba't ibang larangan. Una, profesional na gawain. Ang kababaihan ay aktibo at kasali sa profesyon tulad ng medisina, abogasya, inhinyerya, media at negosyo. At marami nang namumuno sa kanilang larangan. Pangalawa, pamahalaan at politika. Dumarami ang kababayang nanunungkulan bilang mamabatas, alkalde at iba pa. Sila ay aktibo sa paggawa ng batas at pagpapasya para sa bayan. Pangatlo, edukasyon. Ang mga guro, profesor at manaliksik ay mahalaga ang papel sa kababaihan sa paghubog ng kaisipan ng mga kamag-aral. Pangapat, agham at teknolohiya. Ang kababaihan ay tumutulong sa siyensya at teknolohiya bilang inhenyero, siyentipiko at IT expert. Panglima, sining. Ang musika at sport, kinilala ang kababaihan bilang artista, manunulat, musikero at atleta na lumalawak at nagwawagi sa lokal na internasyonal na larangan. Mga batas. Una, RA 6725, pagbawas sa diskriminasyon sa kababaihan. Ipinagbabawal ang hindi patas na pagtrato sa mga babae sa trabaho, sa pagkuha ng promosyon, benepisyo at pagkatanggal. Pangalawa, RA 7322, pinalawak na maternity benefits. Dinagdagan ng bayad at tagal ng maternity leave para sa mga empleyadong ina upang mapangalagaan ang kalusugan nila at ang kanilang sanggol. Pangatlo, RA 8353, Anti-Rape Law of 1997. Tinuring na ngayong krimen laban sa tao ang rape, hindi lang laban sa purity. Pinalawak din ang kahulugan nito at kinilala na pwedeng maging biktima ang sinuman. Mga anyo ng karahasan ng kababaihan. Una, pisikal na karahasan. Anumang pananakit sa katawan ng babae tulad ng pananampal, pananapak, pananakit gamit ang bagay, o iba pang uri ng pisikal na pananakit. Pangalawa, malaswang karahasan. Tumutukoy sa sexual harassment, panggagahasa o anumang uri ng sexual na pang-abuso o panaggigipit na hindi kusa o labag sa loob ng babae. Pangatlo, psikolohikal na karahasan. Pagbibigay ng matinding emotional stress tulad ng pagbabanta, pananakot, pagmumura o pagsasabi ng masasakit na salita na nakakaapekto sa damdamin at isipan ng babae. Pangapat, economic na karahasan. Pagsasakal ng babae sa ekspeto ng pananalapi. Halimbawa, hindi pagbibigay ng sapat na pera sa pamilya, pagkontrol sa kita ng babae, o pagbabawas sa kanyang magtrabaho.